Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang post ang balita ngayon. Title: Hindi ako kumanta ng lupang hinirang para lang magpasakop sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Tila sinagot ni Senator Robin Padilla ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi po dapat ina-advise na magtago, mas magandang sumunod sa batas. Kaugnay ng kanyang payo kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa usapin ng umano'y International Criminal Court warrant. Bilang tugon sa sinabi ng palasyo, iginiit ni Senator Rubin ang kanyang makabayang paninindigan laban sa aniya panghihimasok ng dayuhang kapangyarihan sa soberenya ng bansa. Sabi ng senador, hindi ako kumakanta ng lupang hinirang at nanunumpa sa watawat para lang magpasakop sa kapangyarihan ng dayuhang nais maging batas sa sarili kong bayan na pinaghandugan ng buhay at dugo ng mga bayaning Pilipino. Nauna rito, sinabi ni Castro na hindi umano dapat pinapayuhan ang sinuman na umiiwas o magtago at ang nararapat ay sumunod sa batas. Ngunit para kay Padilla, hindi maaring basta isuko ang kapasyahan ng bansa sa isang banyagang hukuman. Nag-ugat ang palitan ng pahayag matapos magbigay si Robin ng payo kay Senator Bato na never surrender to a foreign power sa gitna ng isyu na umano'y ICC warrant na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula mismo sa ICC. Okay, so itong si Claire Castro, abogada na naituring. Sinasabi niya sumunod sa batas. Yes! Ano ang nakasaad sa batas? Supreme Court na ang nagbigay ng guidance na ang extradition ng isang Pilipino is a judicial function, hindi executive. Yung nangyari kay Pangulong Duterte, ang nag-decide lang nun, group effort lang ni na Rimulya. Kaya ang ating Tatay Digong nandun na ngayon naghihirap sa kulungan. Nasunod ba ang batas? Hindi. Kasi ang batas sana, dapat yung ICC warrant of arrest idadaan muna sa ating korte. Hindi nila sinunod ang batas. Kaya sabi ni Ambassador Locsin, PRRD was not arrested. He was kidnapped. Oh, sampal sa mukha. Oh, ngayon, ang sinasabi lang ni Senator Padilla is, huwag kang mag-surrender sa foreign power, which is ICC. Ang hinihingi lang ni Senator Bato or ang minority bloc, narinig ko si Senator Cayetano, sabi lang niya, we just want an assurance from the Philippine government na pagdating ng ICC warrant of arrest, ay dadaan sila sa korte. Oh, di ba? Yun naman ang batas. Anong response ng Philippine government? Meron? Wala. Silent. Oh. Attorney Claire Castro, tama yung sabi mo na sumunod sa batas. Eh, sinong hindi sumusunod sa batas? Makapagbigay ba kayo ng assurance na pagdating ng ICC warrant of arrest ay hindi nyo gagawin ulit yung ginawa nyo kay Tatay Digong na inilipad nyo ang dating presidente, dinala sa Hague, The Hague, Netherlands, na hindi kayo dumaan sa korte? Anong assurance ni Senator Bato? Anong assurance ng mamamayang Pilipino? Anong assurance ng mga nagmamahal sa mga Duterte na hindi nyo na ulit gagawin yung ginawa nyo kay PRRD? Sagot, wala lang. Kaya kung ako,
kung magbigay man ako ng advice, although hindi naman niya maririnig, lang, kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Bato, magtatago rin ako. Oh, as simple as that. Kasi nga, tama si Senator Robin Padilla, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang daming namatay na mga bayani natin, mga ninuno. My father, World War II veteran, mabuti at nabuhay siya. Eh marami siyang kasamahan na matay. Pinaglaban nila ang ating kasarinlan. Ngayon, susurrender mo ang imong kasarinlan sa ICC na wala naman dapat pakialam sa atin. Sabi nga ni Brigadier General Virgilio Garcia, retired, isang batikang abogado, ICC warrant of arrest is just a scrap of paper in the Philippines. Baliwa, papel lang yan. Anong dapat mangyari pagdating ng ICC? Ang DOJ mag-apply sa korte. Ipakita niya ang warrant of arrest sa korte and let the courts decide kung dapat bang i-turn over si Senator Bato sa ICC. Ganon lang yun kasimple. Eh sinong hindi matatakot kung ang gobyernong ito ay may record na nagawa nga nila sa dating presidente, how much more sa isang senador lang? Kaya ako naiintindihan ko si Senator Bato. Dapat lang magtago siya ng gusto hanggat walang assurance na dadaan sa korte ang ICC warrant of arrest. So, mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Mayroon ka talagang paninindigan. Hindi ako nagkamali na bumoto kay Senator Padilla. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, noong una is mababa ang pagtingin niya kay Robin Padilla. Kailang ngayon, napagtanto niya na malalim pala itong si Robin Padilla. Meron talagang nakikinig siya at merong ibubuga. Kaya salamat at meron tayong senador na katulad niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa kapihan ni Manang Ilma, so mag-aabono sila. So muna ni ang itsura sa ilang kaping 5 na kabulan, so tambok og naa nay mga sanga. So human sa pag-abono, pag tabunan para ang kape mo suyop og abono mo tambok siya. Para nga mas maayo ang pag-abono, so dito na lang gipalibot o gitabunan dayon. Para tanan nga gamot makasuyop sa abono. Salamat sa Ginoo nga salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayon sila og suporta sa amo og complete kay para manambok ang tubo sa among kape para
O makahawas mi og kalisod ug mamunga na among kape mura na daghang salamat. Pila din ni kapunuan ninyong kape? Kuan ni siya. 600. Kuno kan. 800 na ni kapunuan among kape. Ang una ninyong tanom 600 plus 200 so na imong 800. Oh, ita. Salamat kayo. Salamat.